thank you so much, Lord. Lord, I offer my life na kahit i-offer pa natin tong buhay natin sa Panginoon, ang sabi niya, I give it life and I take it away. So kahit ibida pa natin, Lord, binigay namin yung buhay namin sa iyo. Tapos sabihin niya sa atin, ako naman nagbigay niyan. Wala talaga. But hindi naman lahat. Pwede tayong pastor, preacher, lahat, singers, kung anong pwede. But reasonable service, kung anong may bigay natin sa Diyos, what is righteousness before Him, ay sasapat na yan sa Diyos. But Lord, thank you so much that before we can offer our lives sa iyo, ay pinatunayan mo muna na ikaw muna ang nag-offer ng buhay mo sa cross. At lahat kami, Lord Jesus, ay nakinabang. And thank you so much, Lord, for offering of your life sa cross na yan. Thank you, Jesus. May be seated. Thank you so much, Lord. Thank you for your grace and your mercy. Every time bigat ang ating sitwasyon, every time nanghihina tayo, may pakiramdam na hindi maganda, kahit sa kanta pa lang, Lord, bring back the new again. Help us reminisce, help us remember lahat ng ito. Because all for the glory of God, and there hath no temptation taken you as such. It is common unto man, na-memorize na yan dati, and it is the temptation na siyang kusang lalayo, pag we cannot able to bear it. So thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the strength, for your goodness. Sa linggong ito, thank you for all the healing, sa bisita na binigyan mo ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We are so thankful. We praise you. Sister Anadel, siya ba yung pinag-pray natin? Sister Anadel, siya yung pinag-pray natin na makarating? Iba pa yung pinag-pray natin. So, nag-pray tayo sa ibang tao, pero ang sinagot ng Diyos sa ibang tao. Thank you, Jesus. So, verse 10, then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repented me that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Shall we pray? Lord, thank you so much, Lord Jesus, na hindi mo kami pinapabayaan sa trabaho na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord, sa buong kapatiran. We are all in this work, in this ministry, Lord Jesus. Thank you for your guidance, your protection. Sa mga kapatiran namin na patuloy nagpapagaling, be with them. You take care of all of us, Lord Jesus. Thank you for your guidance. Thank you for the healing, yung ubo, yung sipon, acid, sakit sa ulo, everything andyan pa rin sa paligid namin. But Lord, we are so thankful na hindi mo kami pinapabayaan. Always open up our hearts and minds. Give us always, Lord, the understanding and the open our hearts to listen to your word. And if there is something to change, Lord, help us to change, Lord Jesus. Be with us, Lord. Glorify, we magnify your name. Anoint your word this morning. Lord, we love you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, No More Excuses. No more excuses. Sabi kanina ni Brother Joe, ang problema lang natin, ang gumising sa umaga. Sa bahay namin, gabi pa lang pag natulog, may problema na. Bakit kailangang matulog? Gusto ko pang maglaro. Anak, matulog na kasi bukas maaga pa. Sa church tayo, ganito. Para kinabukasan, hindi kayo mapagod, hindi kayo umiyak na pag ginising kayo. Pag ginising na, bakit kailangan gumising? Bakit kailangan maligo? Yan ang
Yan ang temperament, yan ang environment namin every morning. And every night. No? Pero ano lang yun, pag nakapaligo na, ano na yun, okay na. No? And that is parang normal. No? But to us, na may isip na, malaki na, no? Pagising natin kanina, no? Marami ba tayong mga excuses? Marami ba tayong mga dahilan? No, mayroon nang sinisipa sa higaan. Malilate na tayo, ang layo-layo pa, baka matraffic or kaano pa. Kunti lang, 5 minutes, saglit lang. No. Wag nang tumaas ng kamay yung mga na-late kanina. No. Kung mayroon mang late kanina, sigurado pagpasok pa lang dyan, nakahanda na yung excuses. But again, no more excuses. The more, ang numero unong balakid sa buhay natin, sa success na pwede nating makuha, walang iba kung hindi, kahit personal success natin, hindi natin maabot because of excuses. Ang dami nating mga excuses sa buhay. Sa ating mga kabataan, yung nanay, tatay natin mula umaga, pagising pa lamang, bago matulog, iniisip na kung ano ang kakainin natin, kape, lulutuin, ihain lahat. Para pagising natin, nakalatag na. Uupo ka na lang, kakakain, nakasimangot ka pa. Pagkatapos mo kumain, sabihin ni nanay, pakilagay ng iyong pinggan sa kusina, sa lababo, pakihugas na lang. Ano sasabihin ng anak? Bakit ako lagi maghuhugas? Ngayon ka lang maghuhugas. Mula gabi, patulog pa lang hanggang kinabukasan, kumain ka na. Tapos maghuhugas ka na lang, may excuse ka pa. Nay, ang dami ko pang project, pasensya ka na. Ayusin ko muna to. Ang grabe kasi ang teacher namin talagang no? Pero in a day, ilang beses ka bang maghugas ng pinggan? Ilang beses ka bang maglinis ng kusina, ng lamesa, lahat? Pero ano ang nakatatak dyan? Excuses. Bata pa lang tayo niyan. Pag palaging ganun. And for us, parents also. Mga anak natin, di ko alam kung sino yung may mga cellphone dyan sa mga kabataan. But at that age, wala pa ngang high school, may cellphone na. Tapos, Sabadong-Sabado. Anak, huwag ka laging mag-cellphone. Pero nakikita ng anak na ikaw, nanay o tatay, hanggang madaling araw ng Sabado. Sabado o Linggo? Linggo na, no? Pag madaling araw na no? Nag-umpisa ka ng Sabado ng alas 7 ng gabi. Anak, matulog na kayo kasi kayo mga pagod. Kinabukasan, magcha-church tayo. Kwento-kwento lang itong akin. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ito kwento lang. Anak, matulog na kayo. Ganon. Tapos tulog na yung mga bata. Kinabukasan. Ano nangyari? Pare-pareho yung na-late ng gising. Why? Yung magulang pala yun ang nakababad sa cellphone. Maliban na lang kung nagtitiktok pa. Tapos gaganong-ganong ka pa doon. Talaga. Pero anong sabi natin sa ating anak? Anak, ganito, ganyan. As parents, number one, tayo ang example. Anak, huwag kang magmura. Ikaw na magulang, huwag kang magmura. Anak, huwag kang uminom ng alak, ng ganito, ganyan, beer o kahit ano pa man. Ikaw mismo, pag sinabi mo yan, dapat ikaw mismo doer. Ikaw mismo gumagawa kanyan. Anak, basta yung sinasabi ko, sundin mo lang. Kung yung anuman ang nakikita mo sa akin na mali, huwag mong gayahin. Ano yan? Anak, huwag kang manigarilyo, ha? Tay, ilang oras pa lang, naka-isang kaha ka na. Basta anak, huwag mo lang akong gayahin. Ano sa palagay natin? Yung anak mo palaaway. Ang anak mo palaaway. Bakit palaaway? Ganun din kayo sa bahay. Palamura, So, by example, and we have no excuses, bakit maraming tao na successful? Bakit madami din ang failure sa buhay? Bakit marami ang talunan? They become successful because excuses are not in their vocabulary.
Wala sa isip nila, yung mga tao na successful, wala sa isip nila yung salitang, hindi namin kaya eh. No, kasi ganito, kasi ganyan eh. No? Yung Alice Eduardo, yung kapatid ni Small Laude, no, yung gumawa ng Okada, yung gumawa yung Santa Elena Builders, no, kanya yan. Bilyonaryo yung Alice Eduardo, no. Siya, sabi sa kanya ni Karen Davila, no, si Karen, sabi sa kanya, kailan ka nagkaroon ng first million mo? Ang pandinig niya, billion? Ang pandinig niya, billion? Kung kailan? Sabi niya, hindi yung first million mo lang. Sabi niya, when I was, ilan ba yun? 16 or ilan taon siya? No? Teenager pa lang siya. Sabi niya, I already have my 10 million. No? Sa isang transaction lang, kumita agad siya ng 10 million. No? Ano ang kanyang motto sa buhay? Sabi niya, hindi pwedeng sabihin sa akin ng mga empleyado ko, na pag ganito yung project, ganito, tapos sasabihin na siya, hindi po pwede ma'am, ganito eh, wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Sabi niya, hindi po pwede sa akin yan. No, so, nakasanayan na yung pati empleyado niya, ganun na yung naging motto. Why? Nung pumasok siya sa negosyo na yan, sa ganung klaseng larangan ng negosyo, no, ang laki ng isang kontraktor papagawa ng power plant yata. No, sabi sa kanya, mayroon ka bang ganitong machine, heavy equipment, ganito, ganyan, habang kausap niya. Ang sagot niya, mayroon. Yung ganito. Mayroon. Yung ganito. Mayroon. Pag alis niya, wala ako lahat yan. No? Pero anong kanyang isip? Saka ko na hahanapin yan. No? Ang importante magawa ito. No? Because of no more excuses. No, kahit pagpunta pa lang natin sa church, no, ang daling gumawa ng dahilan. Ang daling gumawa ng rason. No, na hindi tayo makapunta ngayon. No, hindi tayo makaatin ngayon kahit sa klase. No? And every Saturday, and every Sunday, pag tayo ay merong klase, no, lagi nang nag-uumpisa rito si teacher. No, one excuse, it's okay. No, one Sunday, it's okay. 2 Sundays, it's okay. Linggo-linggo, no, bawat pasok mo, talagang unahan mo na kaagad. Sister, talaga naman, yung sabi ko nga kanina. Yung mga excuses na yan. No? And again, they become successful because excuses are not in their vocabulary. Maraming tao din ang failure dahil ang excuses ay number 1 in their vocabulary. No? Wala pang nagawa, may excuse na. Sa isip pa lang, may excuse na. Sa ganito pa lang, may excuse na. Pagdating ng hapon, pagdating ng gabi, walang na-accomplish, walang natapos dahil lahat may excuse na. No? But again, God has given us the strength, given us the good health, the amenities, no, na magamit natin sa Kanya, mga kapatid. So sa verse 11, dayo tayo rito. Sa verse 11, it repented me that I have set up Saul to be king. No, ako ay nagsisisi, ibig sabihin, ang pagsisisi ng Diyos hindi kagaya natin, no, nagsisisi dahil tayo ay nakagawa ng kasalanan. But it was a change in mind, a change in plan ng Diyos. It repented me, for He is turned back from following me. No? Ibig sabihin, kasi ang umpisa ni Saul for 2 years, he was a good king. No, mabuti yung kanyang hangarin, mabuti yung kanyang puso. No, siya for 2 years, maganda ang kanyang paglilingkod, but after 2 years, ano ang sabi ng Diyos? No, he turned his back from following me. No, tinalikuran niya. Pag tumalikod ka, ibig sabihin, kung ano man ang sa harap mo, hindi na yun importante. Kaya ka tumalikod, ay wala na yan, tapos na yan. No. And he hath not performed my commandments. No, hindi niya na sinusunod ang aking mga kautusan, and it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. No, so just remember, mga kapatid, Samuel was a man of God. Siya ang propeta, siya ang judge nung time na ito. Nung sinabi ito ng Diyos sa kay Samuel, no, yung effect sa kay Samuel, dahil number 1, siya ang nag-anoint, nagbuhos ng oil sa kay Saul na maging hari ng Israel. No? Sumama ang loob ni Samuel na nung time na ito, from the time of Abraham, Isaac, Jacob, hanggat sa time na ito, how many hundreds of years,
no, na mayroon sila, no, and up to this time, no, masama ang loob ni Samuel dahil nung time na sinabi, no, may rason No, kasi yung mga Israelites, nung time na ito, no, si Samuel matanda na, at sa edad niya na matanda na, yung kanyang dalawang anak na si Joel at saka si Abaya, no, yon ang sumunod sa kanya, pero lahat mga korap, lahat masasama na klase ng mga anak. No, at sigurado hindi na rin natiis ng mga Israelites, nakaisip sila ng way, lumapit ang mga elders ng Israel kay Samuel at sinabi sa kanya, no, Samuel, yung mga anak mo hindi kagaya sa iyo, mga korap sila, no, dahil sa kanila parang ang dating hindi na namin kaya, that is why, no, manghingi na lang kami ng king kagaya ng mga nasyon na andyan sa paligid natin. Give us a king na siyang magro-rule sa amin, siyang maglilid sa amin sa mga gera, no, siyang maglilid sa amin. Sabi niya, ibigay mo na sa amin yan. Nung narinig ni Samuel yon, ang sama-sama ng kanyang loob. Nung lumapit sa Diyos, Lord, gusto daw nila ng king. Sabi ng Diyos, pakinggan mo sila. No? Ay, sabihin mo sa kanila kung anong klaseng hari ang kanilang, no, ang hari na magro-rule sa kanila. Sabi niya, siya yung hari na kukunin yung mga anak niyong babae para magluto, para mag-farm, para lahat. Yung mga lalaki ninyo para maging sundalo, magsakay sa chariots, maging alipin, maging tauhan niya. No, siya yung hari na siyang kukuha kung anuman ang mga 10 part ng inyong mga pananim, lahat, mga lupa, lahat. Ibig sabihin, yung hari na yan, pahihirapan kayo. No. Ang sabi ng Diyos, Samuel, hindi ikaw ang nireject nila kung hindi ako. Pero ang sama ng loob ni Samuel. Nung sinabi ni Samuel sa mga tao, no, ganito daw yung hari na ibibigay sa inyo ng Diyos. Sabi nila, wala kaming pakialam. No, basta ibigay mo sa amin. Sama ulit ng loob ni Samuel. Sabi niya, Lord, ayaw talaga nila sabi ng Diyos, sige, pakinggan nyo. No? Sabi niya, pakinggan mo. Yun ang gusto nilang hari. No? So hinanap si Saul. Saul, no? Goodly, no? Makisig, mataas, from the shoulder hanggang ulo, siya yung pinakamakisig, no? From the tribe of Benjamin. No, napakalaki niya. No? Siya yung nilagay doon, at tapos nung time na i-anoint na siya, no, si King Saul, no, tingnan natin kung gaano siya kaklase ng tao. No, nung siya i-anoint na, hindi siya mahagilap. No, nagtago kung saan-saan. Nag-inquire pa sila sa Diyos, Lord, saan namin pwedeng makita si King Saul? No, sa lahat ng katauhan, siya yung pinakamatangkad pero hindi siya makita. No, nung nag-inquire sila sa Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanila, andun si Saul, nagtatago. No, nung pinuntahan nila, andun si King Saul. No, pagtayo ni King Saul, no, andun sa karamihan, yung pala naka-squat, naka-ganun, para pantay lang siya doon sa karamihan. Nung pagtayo niya, siya yung pinakamataas. No, sabi ni Samuel, ito yung hari, no, na ibibigay sa inyo at hinihingi ninyo. No, no. King Saul, no, he was not called by God. No, no. Hindi siya, although he was chosen by God na siya para parusahan yung buong Israel. No, dahil sa sila ay humingi ng hari. No, ganun klaseng hari si King Saul. Sa verse 12, and when Samuel rose up early to meet Saul in the morning, and it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord, I have performed the commandments of the Lord. No, why? Kasi itong time na ito, mga kapatid, natapos na yung bakbakan nila sa mga Amalekites, naubos nila yung mga Amalekites, tinira yung hari na si Agag. No? Pag sa gera, pag sa chess, hanggat di mo na nakukorner yung king, di ba, hindi ka mananalo. No? Checkmate, mate. No? Pero ang ginawa ni Saul, iniwan si Agag. No? Ang utos ng Diyos, lahat patayin, lahat ng hayop patayin, magmula sa baby, lahat, ubusin lahat. Dahil ganun katindi ang galit ng Diyos sa mga Amalekites na ito. Dahil nung lumabas sila ng Egypt, no, yung hinder part, yung pinakalikod na part, no, nadadaan lang sila, pinag-aambos pa ng mga Amalekites na ito, instead bigyan nila ng tubig, bigyan ng makakain, dahil dadaan lang naman, no, pinag-aambos pa nila.
So, sa tindi ng galit ng Diyos, ang sabi ng Diyos, time will come, babalikan ko kayo, at lahat kayo pupulbusin ko, walang matira na lahi ninyo sa mundo. Mga Amalekites na yan sa tindi ng galit ng Diyos. So what happened? Sabi ng Diyos, okay. At yon ay inutos mismo kay Samuel. Kay Samuel, inutos ng Diyos, sabihin mo kay King Saul, sa kanya ang instruction, no, ubusin, patayin lahat kung anuman ang mayroon dyan sa mga Amalekites. No, pero ano ang nangyari? No, nung nagkita sila ni Samuel, ano ang sabi ni King Saul dito? I have performed the commandment of the Lord. No. Sabi niya, nagawa ko na kung ano ang pinapagawa ng Panginoong Diyos. And si Samuel sumagot, and Samuel said, what meaneth this bleating of the sheep in mine ears and the lowing of the oxen which I hear? No. Sabi niya, ganun ba? No. Nagawa mo na yung pinaperform sa iyo ng Diyos? No. Sabi niya, ano itong mga alingas-ngasan ng mga, no, yung mga tunog ng mga tupa, no, naririnig ko sila, gutom na daw sila. No? Naririnig ko yung mga baka, no? Sabi niya, ano ito? No? Hindi mo yun maitago. No? Ang ginamos, alam mo yung ginamos? Yung bagoong na napakasarap isawsaw ang okra, no? No. Brother, healthy diet ako ngayon. No. No. Brother, you can see this rich in fiber. No. No, isang balot ng okra, isang kalahating kilo, brother, isang kilong okra, no, rich in fiber, brother, para maganda yung paglabas. No, ang hindi sinabi, paano mo naubos? Ay, ubos din yung isang boteng bagoong, brother. No? No. 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 Healthy diet. No, durog na yung kidney, durog na yung atay. No, healthy diet ko, no. 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 Brother, less rice ka muna. Okay, less rice. No, nag-less rice nga, pero dinali naman yung isang loaf ng tinapay, bumawi. No, mas malala pa. No. What meaneth this bleating of the sheep in mine ears? Sabi niya, ano itong mga naririnig ko? Verse 15, and Saul said, they have brought them from the Amalekites. Remember the word. No. They have brought them. No, they. For the people spared the best of the sheep and of the oxen to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. No, he was a king. Siya ang nilagay ng Diyos. No, they have brought them from the Amalekites. No, ano ang utos ng Diyos? Ikaw ang binigyan ko ng instruction, hindi sila. No, ikaw ang binigyan ko ng Holy Ghost. No, bakit isisi mo sa kanila? No, brother, wala akong magawa. Talagang ginupit yung buhok ko eh. Ilang taong ka na? No, nagtatrabaho na ako, brother. No, ginupitan yung buhok ko. Sino ang binigyan ng Holy Ghost? No, no. Sino ang nag-decide na magsuot ka ng palda? Hindi naman palda. No, no. Sino ang nag-decide niyan? At sino ang binigyan ng Holy Ghost? Tayo. Sino ang binigyan ng instruction ng Diyos kung paano tayo maging holy, maging righteous sa harapan niya, na pagdating sa labas, brother, napasayaw na rin ako eh. No? No, bakit? Sinabi kasi nila eh, may bonus daw kasi brother eh. No? Sabi kasi nila brother eh. No? Kaya napasubo na ako brother. But let us always remember, sino ang binigyan ng instruction na tayo dapat maging holy? Sino ang binigyan ng instruction na dapat tayo ay maging righteous? Hindi sila. No, tayo. At walang sisingilin kung hindi tayo. No, hindi sila. Pakialam ng Diyos. No, sa kanila. Tayo ang binigyan ng instruction. Be ye holy, for I am holy. No, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. No, tapos pagdating dyan sa labas, may exposure tayo sa trabaho, may exposure tayo sa pamilya, marami yan silang sinasabi, sila nagpapaaral sa atin, ganito, mayroon silang influence na pwedeng manginginig tayo sa decision making. But again, let us always remember and go back. Sino ang binigyan ng Holy Ghost? Tayo. No? Sino ang binigyan ng instruction ng Word of God? Sino ang kumakain? Tayo. No? Hindi natin, brother, sinabi kasi ni mama ng kapatid ko, ganito daw talaga eh. Hindi daw ako titirahan ng ulam. Hindi, wag. No?
Hindi daw ako papapasukin ng bahay. Tingnan natin kung hindi ka papapasukin. No, brother, ganito daw, tatanggalin daw ako sa trabaho. Tingnan natin kung walang trabahong iba dyan. It's a matter of principle. Yung paglilingkod natin sa Diyos, no, of having no excuses when it comes, hindi naman natin sinasabi na tayo ay perpekto. No, na brother, o ganito, sinabi mo pala walang excuses, kailangan ganito. No, we understand the situation. May mga time na talagang hindi natin kayang pumunta sa church kasi maraming mga rason. Pero hanggat mayroong way, we know the instruction, we know the principle. Why? Because si Saul, mula't umpisa pa lamang, he was a king na walang interes sa Diyos. Kahit yung coronation niya, kahit yung anointing niya, lahat ng ito, hindi niya ito napapahalagahan, hindi niya ito nabibigyan ng kaukulang halaga dahil number one, wala to sa isip niya. Wala to sa puso niya. Ay, ako na pala king ngayon, so anong gagawin ko? Ni proper training, wala siya, hindi kagaya ni David. Si David pa lang, mula bata pa, mahal niya na yung mga tupa niya. No? Kaya niya nang pumatay, kaya niyang mamatay doon sa pag-asikaso ng mga tupa niya. Pero si King Saul, spoiled brat. Hindi naman masama yung brat, Strelin, Hindi naman, no? Wala siyang pakialam, hindi siya seryoso sa salita ng Diyos. No? That is why we have the Holy Ghost. Tayo ang binigyan ng Diyos ng instruction. Kung hindi tayo seryoso na panghawakan ang instruction na ito kung paano sumunod ng tama sa Diyos, kung paano sundin ang kanyang mga prinsipyo, sigurado anything, kung ano ang sasabihin dyan sa labas, sunod lang tayo lagi sa agos. Ay, sinabi pala nila yan? Oo. Sinabi ng boss ko ganito. Sinabi sa school namin na kailangan daw samahan ko daw lahat. Tapos ganito. Hindi mo na naalala that you have an instruction. We have an instruction, we have the Holy Ghost coming from God, at dapat nating tayuan yon. No, brother, no, okay lang. No, kahit ito, brother, galing sa wedding. No, pero, brother, kukuhanan ko ito ng tithes. No, i-offer ko sa templo. O, di ba, brother, ang ganda pakinggan. No, o, di ba, sino ang nag-decide? No, we have all responsibilities and we have on our personal obligation, responsibilities na dapat gampanan. Ano ang sabi dito? To sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. Lord, dahil sabi kasi nila itabi daw tong mga magagandang mga tupa, magagandang mga damit, mga gold, mga silver, mga baka na ito, dahil mas the best yung kanilang naisip na i-offer ito sa templo mo. God will not divert from His instructions. Ang Diyos hindi liliko o lalayo sa kung ano ang una niyang iniutos. And because si King Saul, mula't umpisa walang interes sa Diyos, at siya ay ginawang hari ng Diyos para parusahan talaga ang mga Israelites. No, ayan ang gusto nyo. From the time na pinili niya si Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribes, ang Diyos lang ang nag-iisang hari nila, nag-iisang king nila, nag-iisang Diyos nila, nagli-lead lahat sa kanila, and then pagdating sa time na ito, magre-request sila na, Lord, ayaw na namin sa iyo, gusto na namin ang hari na kagaya ng hari ng iba. We must be careful what we asked for. Mag-ingat tayo sa kung ano minsan ang inihingi natin sa Diyos. Just like mga tao na ito, akala nila, Lord, pag hindi mo pa ibigay sa akin ito, naghahanap ako, Lord, ganitong klaseng trabaho mo ang ibigay sa akin dahil pag nakuha ko ito, yan talaga, Lord, ang dinidesire ko. Ang dami ng harang, paramdam ang Diyos na wag ka dyan kasi ganito. No, Lord, yun talaga, Lord, ang gusto ko, Lord. Okay, binigay sa'yo ng Diyos. Pagbigay sa'yo, wala na ang puso mo sa simbahan. Why? Ang laki ng sweldo. Ang laki ng offer. No? Lahat ng overtime mo, ang overtime mo times 3. Oh, saan ka pa? Ay, sir, bukas ulit. Times 3. Sir, times 3 ulit. Bukas ulit. No. Be careful what we desire from God. No. Lalo na pag yan ay galing sa masamang motibo. Selfish desire, selfish motive. At pag yan ibigay ng Diyos, sigurado, ibibigay ng Diyos sa atin yan to punish us. No, para parusahan lang tayo sa bagay na yan.
No, and the rest we have utterly destroyed. Lahat pinagsisiraan na namin. Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the Lord hath said to me this night. And he said unto him, Say on. And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, no, nung ikaw ay wala pang masasabi, wala ka pa, no, wala kang may pagmamalaki, was thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel? And the Lord sent thee a journey and said, Go utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore, then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil and didst evil in the sight of the Lord. Sabi niya, hindi mo sinunod ang instruction, nagpakasasa ka doon sa lahat ng nakuha ninyo from the Amalekites at gumawa ka ng kasuklam-suklam, mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Panginoon. No, why? Wala siyang interest sa Diyos. No, wala siyang consideration. But again, every instruction coming from God, yon ang direksyon natin, yon ang instruction na binibigay niya for us. Pag nasunod natin yan, God will anoint us, God will help us sa mga dapat nating gawin, at hindi natin pwedeng i-divert, Lord! No. Gagamitin ko muna tong tithes ko, yung offering ko. Next month na ulit ako babawi sa'yo. No. Lord, pagdating ng next month, I will make it 200%. No. Siguraduhin ko yan. Lord, yung transaction na ito, tuparin mo lang, kasi pag nangyari ito, no, makakabili na kami ng simbahan. Talaga. Brother, ipag-pray ka namin, sasama ka namin talaga dyan. Saan galing yan, brother? Brother, prayer and fasting na. Saan manggagaling? Brother, sa PCSO o sa loto, no? Brother, sa loto, no? Samahan mo kami dito, brother, prayer and fasting natin, no? Para mangyari ito, no? And we can offer it to the Lord, we can offer it to God, we can offer it to the temple. Sarap pakinggan, ano? But what is the instruction? Huwag mong gagawin yan. No? Huwag mong gagawin dahil hindi maganda yan. No? Pero tayo, dinadivert natin minsan Lord, baka mas maganda yung plano na ganito. Pero may instruction na ang Diyos, huwag mong gagawin, huwag mong ituloy yan, masisira ka dyan, ganito. Lord, mukhang okay naman No? But if we touch those things that are holy before God, sasabi tayo dyan. No, pag ganun ang mangyari. Why? Hindi natin pwedeng sabihin sa iba, ito kasi talagang pinilit ako, sinubuan talaga ako ng dinuguan. No? Si mama kasi nagluto pa No? Hindi sinubo sa'yo. Talagang ginusto mo rin. Why? Naalala mo, ang sarap ng lasa dati nito. No? Lord, sa kanila ako hingi ng sorry. No? Ang importante, matikman ko ito. No? So, say, praise the Lord. No? No? Sa atin na mga tao, mga kapatid, we have so many excuses. Ang tendency natin palagi, pag tayo ay nagkamali, maghahanap tayo ng taong masisisi. Ng mga bagay na masisisi. No, bata man o may edad na, ganon ang ating pag-uugali, laging may paraan. No? Yung mga tao na successful, ang kanilang kaisipan, laging may solusyon, laging may paraan, and they are bound to succeed. No? Dahil walang mga excuses, walang mga rason, kaya hindi magawa ito. And excuses change nothing but make everyone feel better. No? Di ba? No. Masarap ang pakiramdam mo pag may nasabi kang rason. No? At yung nasabi mong rason, parang ang dating doon sa sinabihan mo, naniwala naman siya, di ba parang ang pakiramdam mo, I feel relief. I feel better. No, mukhang maganda. No? Brother, talagang kaya brother, napasubo lang kasi ako ganito. Dahil mahal na mahal ko yung mga kaibigan ko Alam naman nila, brother, na nagcha-church ako. No, pero maintindihan naman ni Jesus yun, brother. Bawi na lang ako sa susunod. No, anong babawiin mo? No, ngayon, isang redor, sa susunod, 2 bote na yung babawiin mo. No.
No, ganun ang plano natin. No, why? Because every time may excuses, ang sarap. Pero sa totoo lang mga kapatid, kagaya nito, yung taong sinungaling, no, magaling yan gumawa ng kwento, ikukwento niya sa tao doon para maniwala. No? At ang dating sa kanya noon, yes, no, naniwala. No, feeling relieved, okay na ako. No? Pero sino ang kinukumbinsi mo? No? Kami o sarili mo? No? Sa ganong klaseng bagay, no? Sino ang talo pagdating sa ganyan? No? At ano ang sabi? No, ang sabi ng Diyos diyan sa Proverbs, sabi niya, sino ang pwedeng magsinungaling? No? Sino ang nakakaalam ng puso ng tao? Sino nakakaalam ng isip ng tao? Sabi ng Panginoon, hindi ba ako? No? Tapos ano ang sabi niya? Tapos sasabihin mo na, ganito kasi ganito, ganyan eh. Sabi ng Diyos, alam ko yan. No? And I can reveal it anytime. No, kung gusto niya. Yun yung sabi sa kanya sa Proverbs. No, the more successful you are, the less inclined you are to make excuses. No, habang ang tao, no, kasi mindsetting lang eh. No, mindset lang. No, pag umaga pa lang, no, marami tayong mga New Year's resolution. No, Lord, 2025, no, 95 kilos ako ngayon. Bago matapos ang taon na ito, no, dapat 85 na lang ako. No? Pero bawat gising mo, gising na, 6:00 na, para hindi pa maihinit. Maglakad na tayo, 6,000 steps. Mga 1 oras yan. Sige na, gising na. Bukas na lang. Bukas na lang kasi parang ang sarap pa talaga itulog. O sige, bukas na lang. Para yun na. Kinabukasan, ganun ulit. No. Yung goal is still a goal. No? Walang nangyari. Pagkatapos na yung taon, Lord, may another year pa naman eh. No? Lord, talaga namang I desired na mag-fasting. No? Nag-fasting ka na, umpisa ka na ngayon, ganda ng umpisa mo. No? Pagdating dito, pagdating kung saan-saan pa man, Lord, can I make excuses? No, ang sarap ng pagkain. No, Lord, ano na lang, magre-reset na lang ako ng schedule. Tirahin ko muna to, Lord. No. Excuses. No? Kung ano man ang magawa natin sa Diyos, Lord, hindi ako makasama sa outreach. Kasi hindi na talaga, and we understand. No, wag tayong makonsensya. No, kasi kagaya niyan, sabi na, si Brother Lito, sila, no, hindi, Brother Lito, may hininga ka pa naman, sama ka. No. Hindi tayo mga sadista rito, we understand every situation. Yung mga oldest natin na nagkakaedad na, huwag mo nang i-expect na tayo na bata, kaya pa nating maglakad ng ilang kilometro. No, yung mga mahal natin sa buhay na elderly na, no, tayo pa nga lang eh. No, yung tayo natin, no, bata ka, pasalamat ka, ganyan. Pero yung mga oldest natin, pag tumayo na yan, bibilangan mo ng segundo bago makaalis dito yan. No, at saka may may proseso, may timing kung paano tumayo. Yung parang, no, tapos aalalayan mo pa para, no, so we understand that situation kasi hindi talaga kaya. Ang sinasabi natin, hanggat may paraan, kaya natin at alam natin sa sarili natin na gumagawa lang tayo ng excuses, alam natin yan. No? Na may paraan naman pala, pero hindi tayo gumagawa ng paraan. At yung paraan na yun, alam naman natin na kaya pala natin gumawa ng paraan. Pero sinasabi natin sa sarili natin, why? Because we have no interest. No, wala tayong gana. Kaya ano na lang, ganito na lang. No, kasi wala kang gana eh. No, pero pag ang isang bagay, interesado ka, no, hindi ka na makatulog. Dahil excited ka, lahat iniisip mo na ganito, ganyan. No, dahil ganun, wala kang rason na makita na gusto mong mag-excuse, may rason, may dahilan. No, sa mga mag-aaral natin, huwag tayong gumawa ng dahilan na hindi kayo makatapos ng pag-aaral. Lalo na pag ang magulang ninyo ay kumakayod ng gusto para mapaaral kayo at makatapos, kayo naman ng mga kabataan, huwag kayong gumawa ng dahilan. No na mas matalino ako sa teacher eh. No, huwag nating gawin yan. No, kasi brother, pagod na ako eh. No, sino ba yung nagsabi dati? No, pagod na daw siya mag-aral. Kakaumpisa mo pa lang ng kindergarten. No,
No, pagod ka na mag-aral. No, parang nakikita mo na yung future, ano kaya mangyayari sa batang ito? Ganitong edad pa lang, ganito na yung reasoning. No, why? That is why tinuturuan natin yung mga kabataan natin, no, umpisa pa lang, no, huwag tayong matakot na sila masaktan. Huwag tayong matakot na sila mahirapan pagdating sa mga gawaing bahay, sa pagtuturo. Huwag tayong matakot dyan. Huwag natin silang bigyan lagi ng comfort. No, na mula bata, lagi na lang comfort na ganito. Paglaki niyan, pag wala ka na, no, anong gagawin niya? No, baka no, lahat ng nasa paligid niya ay pwedeng mahirapan. No? And sometimes we feel physically, we feel spiritually, no, tayo ay nanghihina. At normal yun. No, mga tao tayo hindi tayo bato. No, ang bato nga mismo, nalulusaw pa pag tuloy-tuloy lang na pinapatakan ng tubig. No, numinipis din. Tayo ng mga tao, physically, spiritually, sometimes nauupos din, nanghihina rin. No, talagang hinahatak mo na lang yung sarili mo. Pero ano ang purpose ng gasoline station? No? No, ano ang purpose ng refilling station? Ano ang purpose ng mga battery charger? No. Dahil pag natuyo na, ikaw na may sasakyan, takbo ka kaagad doon to refill para mag-gas, para mag-diesel. Ang taas na naman ng diesel sa Martes. No? Ang taas na naman, 2 pesos plus. Magta-3 piso na yung diesel. Yung gasoline, parang 150 yata. So, tataas na naman. So, ganun ang purpose nun, mga kapatid. Pag ang cellphone natin, maglolobat na recharge. Pag ang sasakyan, wala ng fuel, refueling. Pag wala ka ng tubig, refill para uminom. Ganun din tayo pag nanghina tayo, huwag tayong umalis sa church. No, huwag tayong lumayo. No. Pag nanghihina ka physically, mag-exercise ka. Ang katawan natin, sometimes sa umaga pa lang pagising, ang tamlay talaga hanggang gabi na yan. Pero anong problema? Kulang ka lang sa stretching. No, ang dugo mo patay na patay. No, talagang lahat na lang, nakatatlong tabo ka na ng kape. No. No, ano ang naging hyper sa'yo? Ang heart lang ang hyper sa'yo. No. Ito na yung bumubumba, hindi yung katawan mo. No. Sometimes, mga kapatid, yung sobrang kape, no, ito sa atin na mahilig sa kape. Sometimes, hindi na natin ma-distinguish, hindi na natin malaman. Sometimes, sasabihin mo, parang mayroon akong anxiety attack. No. You have the Holy Ghost. No, hindi yan anxiety attack, nasubrahan ka ng kape. No. Kasi ganun din ang pakiramdam ng heart. Yung nagpalpitate ka na ganun. No, hindi yun dahil sa kakakape. Hindi yun dahil sa may anxiety ka na parang, no, hindi, sobra ng kape. Totoo. No, sobra yan ng kape. No, pag sumobra, no, pati tulog natin may diferensya yan. No, the best time to drink coffee is from 9:30 to 11. No, wag kang iinom ng kape paggising. No, diyan tayo lagi mali. Wala pang laman ang tiyan, kape ka agad. No. Kakape ka lang, punta sa trabaho, biyahe ka agad. Mali. No. Sabi niya, 9:30 to 11, after kumain ka ng pagkain, sa kanyan, saka ka magkape. No. Tapos pag medyo from 1 to 3. After 1 to 3, no, wag ka nang uminom. Dahil pag uminom ka, mga 4 or 5, yung sleeping habit mo, apektado na yan. At least 8 hours bago ka matulog, wala ka na dapat kape. No, ganun ang mangyari. No, pero ang buhay natin sa Manila, iba. No, may kinukontak ako sa probinsya. No, kinukontak ko si Brother Vin sa probinsya. Anong oras pa lamang pagtingin ko, ay, 9:00 na pala, tulog na yan sila. No, sa atin, no, ay, 1:00 na, ay, magtatrabaho na ako. 1:00 madaling araw, doon ka palang mag-uumpisa. No, ganun ang buhay natin sa Manila. No, pag kulang sa tulog, kape. No, pag medyo mahina, kape. Ay wala, ganun talaga ang mangyayari. That is why hindi nawawala yung acid natin, acid reflux, GERD, lahat na lamang, no, dahil sa kape. But again, no, every time pag tayo nanghina physically, observe natin mga kapatid. Parang matamlay, ganun palagi. Hindi, you try. Maglakad, kasi yung ganong klaseng
kahit lakad lang. No, lakad ka 30 minutes, 15 minutes, i-observe natin. Dadalhin ka na niyan buong maghapon. No, yung ganong klase, buhay na buhay ang dugo mo. Ano? Paglalakad, may kaping hawak. No? No, sarap ang pantanggal ng carbohydrates. No, pero pag uwi, may biko, may pandesal, may pansit, may no, ang daming dala-dala. But again, mga kapatid, sometimes we really feel nanghihina physically, spiritually. Matandaan natin, mga kapatid, no, hindi yan rason para tumigil tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pag tayo nanghihina, huwag tayong tumalikod sa church. Pag tayo nananamlay, the more na lumapit tayo rito to refill, to refuel. No, ganon ang gawin natin, mga kapatid. No, pag nanghina tayo, refill. Pag nanamlay tayo dito, refuel. No, recharge. No, kasi pag doon ka, lalo kang lumayo sa Diyos, saan ka magre-refill sa labas? Sila ang nagpapatuyo ng ating spiritual side. Tapos doon pa tayo magbababad, anong mangyari sa atin? Mamamatay tayo doon. Matutuyuan tayo doon. No, that is why pag, brother, nanghihina ako, the more that you must stay, brother. No, the more that you must stay. Why? No, we need to refill. No, and sometimes yung charging hours natin iba. No, may cellphone na ang charging hours, fast charger. 1 oras pa lang, 100% full charge. No, mayroon namang isang linggo mo nang chinarge, pagbalik mo, no, why ganun? No. Ay brother, mabuti pa siya, saglit lang ito, nakaraang linggo nang hina ito, pero 1 punta pa lang sa church, grabe. No, talagang na. No, ito brother, 1 taon na tong pabalik-balik sa church, hanggang ngayon mahina pa rin. No, kasi may diferensya, hindi makapasok yung pag nag-charge hindi makapasok. No, sinong may diferensya? Tayo. No, kung ano man yung humaharang dyan spiritually, tanggalin natin lahat para maka-recharge tayo ng mabilis sa harapan ng Diyos, mga kapatid. No. Thank you, Jesus. Walang rason, kahit anong sabi natin. Why? Pag nanghina tayo, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas dito sa atin. Brother, may sakit ako ngayon, hindi ako makapunta sa church. Siya ang magbibigay ng healing sa atin. Brother, may rason, kailangan ko mag-overtime, magtrabaho kasi bukas may babayaran ako. Alam ng Diyos yan. No, ibigay natin sa Kanya. We must refuel, we must recharge, we must come into this place, we must worship, we must praise Him. No, we pray dahil yon ang rason para tayo ay lalong maging matibay. Tanggalin natin yung laging may excuses tayo sa buhay natin. Mabilis lang ito, mga kapatid, para magamit natin ito because may mga tao rin dito na ginamit ng Diyos na talagang maraming excuses, pero naintindihan natin. Basahin ko lang, Jeremiah chapter 1, verse 6 to 8. Pasuya, Brother Roman. Jeremiah chapter 1, verse 6 to 8. Verse 4. Then the word of the Lord came unto me. No, kinausap ako ng salita ng Diyos. No, sinabihan ako ng Diyos, saying, before I formed thee in the belly, I knew thee. No, sabi niya, wala ka pa. Pinaplano ka pa lang ng magulang mo, alam ko na. Nakita na kita. No, I knew thee, kilala na kita. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee. Grabe, Sabi niya, hindi ka pa nabuo, hindi ka pa lumabas sa tiyan ng nanay mo. Sabi niya, I separated you. No, hiniwalay na kita for a holy purpose, para magamit kita. No, yun yung sabi kay Jeremiah, pero anong sabi ng Word of God? Before the foundations of the world, nakita na tayo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng Holy Ghost, mga kapatid. No, more than kung ano ang mayroon si Jeremiah. Ganon ka buti ang Diyos natin. I sanctified thee, I ordained thee a prophet unto the nations. No, kasi naging propeta siya sa nation ng Israel, naging propeta siya sa Babylon. No? Then said I, Lord God, no, Panginoong Diyos, behold, I cannot speak, for I am a child. No, pag sinabi ditong for I am a child, dito sa Biblia, yon ay from young or from teenager up to 30 years old. You are young. No, you are a child. Because ang umpisa ng ministry nila from 30 years old pataas. No, sabi niya, at hindi naman kasi madali talaga. Sabi ng Panginoon, mayroon akong ipapatrabaho sa iyo.
Pero anong sagot ni Jeremiah? He made an excuses. Then said, Lord God, behold, I cannot speak for I am a child. Sabi niya, Lord, bata pa ako. No, hindi, wala akong authority, wala akong right. No, kung anong sasabihin ko, hindi ko alam. Excuses. But the Lord said unto me, say not, I am a child. For thou shalt go to all that I shall send thee. No, huwag mo sabihin na ikaw ay bata pa. No, dahil ikaw ay ipapadala ko sa... And whatsoever I command thee, thou shalt speak. No, ikaw ay magsasalita. Verse 8, be not afraid of their faces. Huwag kang matakot sa kanilang mga mukha, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. And then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. No, another book, mga kapatid, last verse natin, Exodus. Sa Exodus, Exodus chapter 3:10. Exodus 3:10. Mabilis na lang ito kasi wala na tayong oras. 3:10, come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. No, pero ang sabi ni Moses, ano? And Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, you shall serve God upon this mountain. No, sa verse 13, another sinabi ni Moses, sabi niya, Lord, pag pinadala mo na ako doon, tatanungin nila ako, anong pangalan mo? Sabi niya, I am that I am. No, hindi pa rin na-convince si Moses. No, ano ang sabi niya sa chapter 4, verse 10? Ito, sa verse 10, and Moses said, sa chapter 4, unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent. No, hindi ako magaling magsalita, hindi ako fluent magsalita. Neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow of tongue. Sabi niya, hindi ako speaker, hindi ako magaling magsalita. No, ganun naman. Wala namang maglalakas ng loob na sasabihin mo, Lord, gusto ko nang maglingkod sa iyo, gamitin mo ako. No, grabe, ang lakas ng loob mo. Ang tapang mo kung ganun. No, pero ang tendency natin, Lord, baka mayroong iba dyan, ipadala mo sila. No, bakit ako? No, why? Gusto tayong gamitin ng Diyos, pero ang tingin natin sa sarili natin, Lord, hindi namin kaya. Ikaw ang tinawag ko eh. Ay, hindi, Lord, hindi ko kaya eh. Ang dami kong ganito, hindi ako marunong magsalita. Ganito, no. Hinahanapan natin ng paraan ang ating sarili na hindi tayo magamit ng Diyos. Pero si Saul, no, he was anointed by God. Ang tao ang nag-demand na magkaroon ng king. Pero yung mga tao na ito, si Jeremiah, Isaiah, mga men of God, it was God who called them and chose them. No, para sa ganitong gawain. So, saglit na lang ito, mga kapatid. Now, sa verse 11, and the Lord said unto him, who hath made man's mouth? No, nagalit na yung Diyos. Sabi niya, hindi ka pa rin makonvince. Sabi niya, sino bang gumawa ng bibig? Or who make it the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Sabi niya, hindi ba ako? No. Now, therefore, go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Basahin ko lang ito hanggang sa 17. And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send. Lahat na sinabi ng Diyos, pero ang sabi ni Moses, Lord, magpadala ka na lang ng iba, wag na ako. No? Ang tapang din, ano? And the anger of the Lord was kindled against Moses. And he said, is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart. So ito, mga kapatid, we are so thankful to God na ang Diyos ang pumili sa atin, siya ang tumawag sa atin para bigyan tayo ng Holy Ghost, para tayo ay makapamanatili sa church. No, and again, gawin lang natin yung parte natin that every time, no, may mga gawain tayo sa church, kung ano man, basta kaya nating pumunta sa church, huwag pumasok kaagad sa isip natin
wala akong gana ngayon, I will make an excuses, hindi muna ako atin sa mga klase kasi wala pa akong gana, masama ang loob ko. No, huwag nating ipasok sa isip natin yung mga rason na yan, mga kapatid. So once again, no more excuses. Thank you, Jesus.